Good morning po and welcome back sa ating lahat para po sa ating daily morning devotional. Ngayong araw po, ako po ang inyong presider and uh, for our program this morning, tayo po ay magsisimula sa pamagitan ng ating opening song and opening prayer. And ang speaker po natin this morning ay si Brother Jefferson Buko. Kaya naman po, tawa ang bati sa atin ay ah taimtim na makinig sa mensahe na kanyang ibabahagi sa atin ngayong umaga. And after po nun, tayo po dadako sa ating closing song and closing prayer. So yun po ang ating program this morning. And para po sa ating opening prayer mamaya, kung dito po si Brother Japet, siya po ang mangunguna. Pero kung wala po, ay ah, healing na lang po muna tayo ng kung sino ang available na mag-pray. And so yun po. Yun po ang ating program this morning. And with that, let us now have our opening song and opening prayer. Tayo po yung manalangin. Diyos, maraming salamat po sa umaga ito na muli po kanyang ginising. Tayo po ay nagtipon-tipon at pamahalig ng mga salita. Tayo po ang mahuna sa umaga ito. At pagdaan po namin ang mga mensahe na aming mga pakinggan. Tuwan niyo po kami sa umaga ito. Tuwaran niyo po kami sa aming mga nagawang pagkulang pagkakasala. Pangalan ni Jesus. Amen. Yan po, ngayon atin na pong pakinggan ang ating mensahe na ibibigay po ni Brother Jefferson.
And so, good morning po sa ating lahat and welcome po muli sa ating pag-aaral. At ang ating pong pamagat ngayon ay pinamagatang The Book That Endures. So, ang libro po dito ay tinutukoy po dito is yung Bible. No? And tayo na po ngayon ay nasa January 9 and ang book po natin ay The Faith That We Live By. And sabi po sa ating key text na mababasa po sa Matthew 24 verse 35, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. He or Christ pointed to the scriptures as of unquestionable authority, and we should do the same. The Bible is to be presented as the word of the infinite God, as the end of all controversy and the foundation of all faith. And so sabi dito na si Kristo daw po ay kanya pong pinapoint, tinuturo sa mga tao, sa atin, na yung scriptures daw po, o yung Bible, o yung salita ng ating Diyos ay um, kailangan po dapat natin itong tratuhin ng ah, may pagtitiwala no, sa Bible po na um, isinalita ng ating Diyos. At kailangan kung ano po yung dito tinutukoy ng ating Panginoon ay ganoon din dapat ang gagawin natin. No? At kailangan din daw dapat natin na ibahagi sa ah, sa buong sangkatauhan ang mga mensahe ng ating Diyos, na yung mga true message na sa buong sa buong mundo. And so ito dapat po yung ating final basis kung saan sa ating mga pinaniniwalaan. Kung sakali man po tayo ay makatagpo ng mga questions about sa mga tao or lalo na po sa mga debate or yung mga question na um, hindi nila naintindihan, no? Ay meron po tayong sagot o sources ng katotohanan na ating matutuklasan sa Biblia lamang. Sabi dito, the infidel Voltaire once boastingly said, I am very weary of hearing people repeat that 12 men established that Christ's religion. I will prove that once the one man may suffice to overthrow it. Millions have joined in the war upon the Bible, but it is so far from being destroyed that there were hundreds in Voltaire's time. There are now 10,000s, yes, 100,000 copies of the Book of God. And so, sabi dito na, Voltaire, sino po the infidel Voltaire? Okay. Meron daw pong, once meron daw po dong um, famous skeptic. No? Siya po ay si Voltaire. At kanya rin pong sinabi na siya daw po ay pagod na pakinggan na yung 12 men o tinutukoy yung apostles po ng ating Panginoon na tumulong para establish po yung Christianity sa buong mundo. At kanya rin daw po kiniklaim na gusto niya itong sirain kung ano yung isinagawa ng ating mga disipulo ng ating Panginoon. And after ng many years ay marami, hindi lang po siya, ay marami din pong ibang mga tao, no, ang sinubukan na labanan ang Biblia at kanilang i-prove ito na mali itong Bible, no? But in the end ay um, instead nga po na sirain nila, wasakin nila or anuman
ang gagawin sa Bible ay um, mas lalo pa pong mas lalo pa pong nag-spread yung salita ng Diyos sa mundo, no? Kahit ano pang gawin nila ay wala silang magagawa dahil ang salita ng ating Diyos ay ito po ay tunay at makapangyarihan, no? Kung maalala po natin nung kahapon nung umaga, no, na yung Bible po ay hindi po ito kayang dito malampasan, hindi po. Kumbaga mas mataas yung ah, Bible na kung saan sinalita ng ating Diyos kaysa sa kaisipan natin. Yan. At sabi dito na during Walter's time ay marami daw po noon ay during daw po sa Walter's time ay kakaunti lamang daw po yung copies ng Bible. Pero ngayon po sa ating pong panahon, no, na ating makikita ay meron na pong ah ito, thousands na mga sinulat o yung mga copies ng Bible na kung saan umiikot sa ating mundo. Hindi lamang po sa physical nating makikita, marami po nating mababasa even sa online na ating sa ating hawak-hawak na device na cellphone, laptop ay atin po itong makikita. At instead nga na mag-decipher dito ay yung salita po ng ating Diyos ay mas lalo pong lumago. At ito ay lalo rin pong lumakas at mas lalong lumawak ang marami at ito ay nakatagpo ng maraming mamabasa. Yan. At dito nga po atin po makikita na yung katotohanan po ng ating Diyos ay hindi po kailanman masisira ng mga human opinions or ah, hindi man kailanman ah, mapoprove ito ng mga tao na mali yung Bible. Kahit po um, kahit ano man gawin ng mga tao sa Bible na baluktutin nila yung salita ng ating Diyos ay ito pa rin po ay magpapatuloy na mag-spread and mag-impact sa mga millions ng mga tao. At ito nga po, tinuturo nga din po sa atin na yung God's Word ay napaka-powerful at hindi kailanman ito matatalo. Yan. So, sabi dito, in the words of an early reformer concerning the Christian church, the Bible is an anvil that has worn out many hammers. Said the Lord, no weapon that is formed against thee shall prosper. And every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. So, nung mga nakalipas na mga panahon, nung panahon daw po ay yung mga early reformer na ating mga ninuno ay kanila pong sinabi na yung Bible daw po ay parang anvil. No, ano ba yung anvil? Ito po yung matigas o yung solid ng block of metal, no? Na na habang ito po ay ang mga kaaway ay kanilang sinusubukan, no, na sirain ito pero hindi po ito kailanman masisira, no? Parang yung enemies po sila po yung hammers, no, na kanilang sinusubukan na sirain yung Bible o yung sabi sa example dito yung anvil nga po na isang solid block of metal at na no matter how nga na maraming strike ang gawin ng matilyong ito o yung mga kaaway na kung ano man yung kanilang gawin ng mga paraan para sirain yung katotohanan na itinatag ng ating Diyos ay ang anvil or yung Bible ay magre-remain pa rin po sa kung ano siya dati.
Sana siya po ay hindi po masisira man ng kahit ng mga salita ng mga tao o kanilang mga gawa laban sa ating mga scriptures, no? At sabi dito na itong idea raw po na ito po ay nag-matches nga po sa God's promise sa Bible, no? Sabi dito, no weapon formed against you will succeed, and every voice that rises to accuse you will be proven wrong. So in short po ay sinasabi ng Diyos na yung mga attack against sa kanyang mga tao ay um, ang magwawagi pa rin sa dulo ay ang kanyang katotohanan, no? At yung mga um, dito, opinion o yung mga paninira ng mga tao ay hindi kailanman mananalo. So dito po tinuturo nga dito po sa atin na ayun po na yung God's truth is truly unshakable, na may pero maaring may mga tao na maka-criticize or subukan na atakihin or subukan na sirain ng Bible, pero ano, sa in the end ay sila po ay mag-fail din naman. Kasi, bakit po? Um, ang Diyos po ay kanya pong pinoprotektahan ng kanyang salita at maging ang kanyang bayan. So kung tayo po ay ah, manatiling tumayo sa side ng totohanan ng ating Diyos, ay tayo po ay magkakaroon po ng confident, no? And tayo po ay hindi kailanman matatakot dahil alam po natin na hindi kailanman masisira ng mga tao o yung mga kaisipan natin ng Biblia o yung ah, katotohanan na isinalita ng ating Diyos. Sabi dito, mhm. At this time before the great final crisis, as before the world's first destruction, men are absorbed in the pleasures and the pursuits of sense, engrossed with the seen and transitory, they have lost sight of the unseen and eternal. For the things that perish with the using, they are sacrificing imperishable riches. From the rise and fall of nations, as made plain in the pages of Hollywood, they need to learn how wordless is mere outward and worldly glory. Sabi dito na ngayon na po ay katulad po ng noon, nung during po sa flood ni Noah ay marami pong mga tao ang nakafocus sa mga pleasures, no? Kung maalala nga po natin kung paano nag-preach si Noah sa mga tao, pero siya po ay hindi pinapakinggan, no? Kanyang sinasabi, no, na sila po ay manumbalik sa ating Diyos. Pero ang mga tao noon ay patuloy sa kanilang ginagawa. Patuloy sa paghahanap ng mga worldly pleasures, mga entertainment na wala namang kinalaman sa kanilang ikaliligtas. At ang mga tao dun po noon ay naka-focus lamang sa paglago ng kanilang kayamanan at sa mga temporary na mga bagay. At kung makikita natin na sila po ay ah, at sila nga po ay nahuli, no, na sa kanilang nakikita at sa kanilang experience ngayon ay ah, yung kanilang pong mga ginagawa noon, yung kanilang mga kayamanan ay hanggang ngayong panahon in modern time ay hindi na sila na na alaala na yung kanilang mga ginagawa. Bagkus kung ano yung mga salita ng Diyos ay ito pa yung mas lalong nakilala at ito pa yung mas lalong
nag-spread, no, hanggang ngayon nalaman natin yung mga katotohanan ng ating Diyos. At sabi dito na maraming mga tao, hindi lang noon, at lalo-lalo po sa panahon natin ngayon na kanilang tinatrade yung mga spiritual riches na yung mga makalangit na kayamanan o mga bagay para lamang sa mga kanilang worldly pleasures, no? Kumbaga maraming mga taong gumagawa nito. So, sabi dito na kung kanilang daw pong lamang na basahin na kung paano ang book of dun sa Bible, no, yung mga records po kung paano yung mga bansa ay natalo or lumago, ay kanila pong makikita yung worldly success, no, at yung fame at yung power na hindi kailanman na ano, na um, nagpatuloy sa paglago. And ito po ay actually meaningless in the end, no? So, kunwari yung mga Babylon, is, diba? Hindi man, hindi sila, hindi sila nagwagi sa kanilang sariling mga bansa, no? Merong mga natalo o may mga bansang nawala, may mga kingdom nawala, no? Kasi sila ay mga temporary lamang. Pero yung salita po ng ating Diyos ay tunay na ito po hindi kailanman magbabago. At ito po ay patuloy na maglalago at patuloy na ah, um, ibibigay sa atin na mapalawak pa ang ating mga kaisipan. So, sabi rito, the word of God is the only steadfast thing our world knows. It is the sure foundation. Heaven and earth shall pass away, said Jesus, but my word shall not pass away. So, sabi dito na, yung word po ng ating Diyos, o yung Bible na kanyang sanilita at inuutos sa mga propeta, no? Isulat dun sa Bible na ito po yung only thing, na yung bagay na hindi kailanman na, na dito sa mundo ang hindi kailanman magbabago. Kung ano siya noon ay ganoon din po siya ngayon. Ang kaibahan lang ay mas lalo pa pong lumago at lumawak ang Bible sa ating mundo. At sabi rin po dito na itong Bible po nito ay ito po yung ating solid foundation ng ating sources, no, ng katotohanan. Tulad po ng sinabi ko kanina, kung tayo po ay makatagpo ng mga tao na may mga katanungan about sa kanilang napakinggan o about sa ating pinaniniwalaan, ay meron po tayong basis na pag-aaral yung scriptures natin pong binabasa. At maaari din natin sagutin na kanilang mga tanungan sa mga salitang ito. Bagkus wag lamang po nating pero wag po na lamang natin na dadagdagan ng ating mga sariling opinion or mga ibang teorya na sisira sa sinasabi na ba yung tinutukoy ng Bible, no? Kasi maraming mga tao, yung mga leaders ngayon na meron silang sariling mga opinion, hindi nila pinapakinggan na iba yung meaning ng Bible, pero sa kanilang sarili na hindi, ganito kasi yan, gano'n. Diba? So, kailangan po, kung tayo po ay mag-aaral o kikinig ng mga Bible preachers, ay kailangan po natin siguraduhin na tama o alam natin yung kanilang sinasabi o alam natin kung saan nakasulat yung mga sinalita niya para tayo po ay hindi madaling malubog or mahulog sa patibong ng mga salitang ito. Ah, ayan, sabi dito na um,
Sinabi rin po ng ating Panginoon na ang heaven na po and earth ay maaring mag-disappear, pero yung salita ng ating Diyos ay maglalas hanggang sa walang hanggan. And everything around us, no, can change o maglaho or ma-destroy, no? Pero yung salita po ng ating Diyos ay magre-remain the same. Kung ano siya noon ay ganun nga po siya hanggang ngayon. So dito po tinuturo po sa atin na um, itong Bible na ito, kung nga tayo po ay nagbabasa, nag-aaral ng salitang ito, ay ito po ay ah, ang bagay na magbabago sa atin, no? At um, kung tayo po ay bumibase sa ating belief, sa ating mga decisions at pag-asa, sa sinabi ng ating Diyos ay tayo po ay dapat na tumayo sa foundation na itinatag ng ating Diyos, at ito po ay hindi kailanman masisira ng mga ibang mga bagay. Ayan. The word of God shall stand forever. All his commandments are sure, they stand fast for and ever, and are done in truth and uprightness. So, dito na yung salita po ng ating Diyos ay, nga po, no? Ulit-ulit lamang sinabi dito sa nating Diyos para ating pong malaman na tunay na ang kanyang salita ay hindi kaya man magbabago at ito po ay maglalast forever, no? Everything na kanyang inuutos sa atin, no, o sa kanyang mga bayan ay ito ay ito ang mga salita niya ay napaka-trustworthy at hindi kailanman mababago, no? At yung kanya nga po mga instructions ay ito ay always na tama, totoo, at reliable, no? Ito po ay hindi kailanman nasisira o na-expire o nanghihina o natatalo ng mga ibang mga bagay. Ito ay mag-remain pa rin ng malakas at matatag magpakailanman. Next, sabi sa atin last, whatever is built upon the authority of man will be overthrown, but that which is founded upon the rock of God's immutable word shall stand forever. Yan, napakaganda nga po ng ating tinalakay ngayong umaga na anything daw po na mga bagay na nag-base lamang sa mga human ideas or opinions or traditions ay ito po ay masisira at mahulog lamang or mag-fail, no? Pero yung salita ng Diyos na kanyang binilt, ginawa, ay ito raw po ay hindi kailanman magbabago at mas lalo pa pong magiging malakas at magpapatuloy hanggang sa walang hanggan at hanggang sa mga next pa pong mga henerasyon, no? Marami pong mga tao ang makakarinig ng mga bagay na ito. At parang yung katotohanan po ng ating Panginoon ay parang daw pong isang solid rock na hindi kailanman ma-shaken or masisira. Ayan, so dito po sa ating devotional ay nawa atin pong naintindihan na yung ating binabasa, o yung ating pinag-aaralan na Bible ay ito po ay napakahalaga sa ating buhay, no? Kung ano ang mga kung ano nga po ang Bible noon ay ganoon din po ito ngayon, no? Huwag na po tayo magtangkang sirain pa kasi marami na po mga tao ang sumubok sa mga bagay na ito na sirain at i-prove na mali yung Bible. Pero ang huli ay nagwagi pa po ang Bible, no? At ito po ay mas lalo po pong lalawak at maraming mga tao kakarinig na ito, no? And wag din po nating itong babalutin or
bigyan ng ibang mga teorya o mga opinions natin na sisira sa Bible, no? At yun po, ang lesson po natin ngayon ay um, ayun po, yung salita po ng ating Diyos ay unchangeable and trustworthy and magpapatuloy sa walang hanggan. At ayun po, kung tayo man ay nahihirapan sa pagbabasa ng Bible o may mga malalim na mga bagay, ay siyempre kailangan po nating samahan ito ng guidance ng ating Panginoon. No? Humingi po tayo ng lakas or samahan tayo ng kanyang banal na Espiritu sa pag-aaral ng salitang ito. Kasi may mga part na malalalim kasi di natin talaga natin hindi ka man ito maintindihan ng mga kaisipan ng mga tao. Pero kung tayo po ay hihingi sa Diyos ng kaniyang pangunawa o ng mga karunungan na nanggagaling sa Kanya ay ito po yung ating maintindihan at madali po natin itong maintindihan na napakaganda ng mga kanyang salita na para sa atin at sa kanyang bayan. At muli, magandang umaga sa ating lahat and God bless us all. Ayan, maraming salamat po, Brother Jefferson, sa napakagandang mensahe na iyong binahagi sa amin ngayon. Nawa po ang bawat isa sa atin ay napagpala ng mensaheng ating napakinggan at ito'y ating maisa puso at maisa buhay. And ngayon po, tayo nga ay dumako na sa ating closing song and closing prayer.
So tayo po ay lahat ay manalangin. Ama naming banal sa kayo po ay sa trono. Ayan. Sa taas-taasan po ng kalangitan naman, maraming salamat po sa umagang ito. Mula sa aming sa inyong paggising sa amin upang sa pag-aaral na ito at sa pagtuklas na ang inyong salita o yung Bible na aming kung saan ito po ay aming nababasa ito po ay hindi ka naman magbabago. Maraming salamat naman sa mga paalala na ang lahat po ng inyong mga sinalita ay ito po ay amin na dapat na pag-aralan. Tulungan niyo po kami na mas lalo pong lumawak ang Bible at mas lumawak din po ang aming kaisipan sa pag-aaral na ito. Mas maintindihan pa po namin lalo ang mga bagay na ito. Sa tulong po ninyo, tulungan niyo po kami na bigyan kami ng mga lakas at karunungan at gabay na maintindihan nito at may bahagi rin po sa mga taong hindi pa po nakakasumpong ng mga liwanag na ito. Maraming salamat po, Ama, sa mga paalala at sa mga warnings din po na huwag nawa po namin tanggang sirain ang mga bagay nito na sinulat ng inyong itinatag sa bundok na para po sa amin. Tulungan niyo po kami na hindi po namin haluan ito ng mga sarili naming mga opinyon o mga teorya na wala namang kinalaman sa mga bagay na inyong sinulat o sinulat sa Bible po. At sa araw po nito, tulungan niyo po kami sa aming mga gagawin at kayo po nawa ang maggabay sa amin at inyo po kayo po ay aming maparangalan sa aming mga bawat na gagawin. At sa araw po nito, po kaming pakaingatan ng inyong mga banal na anghel sa aming mga pupuntahan, sa aming mga gagawin at anumang po mga bagay naming mga pagkakabalahan at sa mga mahalit po namin sa buhay na hindi po namin kapiling sa mga oras nito, inyo po silang gabayan at tulungan at pagpalain at patawarin niyo po kami, Ama. Usad niyo po kami nasumpungan ng mga pagkukulang at pagkakasala sa isip man, salita at sa gawa at inyo po kaming linisin upang kami po ay maging karapat-dapat sa inyong harapan at inyo po kaming tulungan sa paghahanda rin po sa paparating ng araw na Sabat. Tulungan niyo po kami na i-ready po namin ang mga aming kaisipan at puso na makarinig muli ng mga liwanag sa darating po na Sabat. At tulungan po mo, Ama, aming samutiling dalangin sa matabis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan po muli. Maraming salamat sa ating mga participants and for everyone who has joined us dito sa ating Zoom and sa Facebook Live. Tuloy ko pong inaanyayahan ang bawat isa sa atin to join our online programs every 5 a.m. in the morning and 6 p.m. in the evening for our daily morning and evening devotionals. Mayang gabi po, we will have our Vesper worship at also 6 p.m. And tomorrow for our Sabbath programs, we will have programs throughout the day po. And with that, dito na pagkatapos ang ating devotional sa umagang ito. Nawa po ang bawat isa sa atin ay napagpala ng Panginoon ngayon. Muli po, good morning and may God bless us all.